Mainit na balita. Hindi binabalita ng mainstream media ang balita patungkol dito sa 350 tons na ginto at money laundering ng mga bangag na pamilyang Marcos. Itong balita na ito, mga kababayan, ito ay hindi, chinek natin, hindi pa, so far, hindi pa yan binabalita ng mainstream media. Mukhang natatapalan ng kanilang mga nganga bells. 'Di ba? Ibinenta nila yung ginto natin na hindi natin alam, hindi in-update ang bayan kung nasaan na napunta itong mga ginto ng Pilipinas. Ngayon ay pag-uusapan natin ang breaking news. I don't know, mukhang hindi binabalita ng mainstream media ang balita patungkol dito sa 350 tons na ginto at money laundering ng mga bangag, right? Ng mga bangag na pamilyang Marcos. Actually, ipapakita natin sa inyo itong balita na ito, mga kababayan. Ito ay hindi, chinek natin, hindi pa, so far, hindi pa yan binabalita ng mainstream media. Mukhang natatapalan talaga, tignan natin mukhang natatapalan ng kanilang mga nganga bells. Kasi April 30 ang balita na yan eh. Gold, tignan natin Okay. Ayan natin. Okay, so far, walang nagbabalita, although may mga nag-post na. Okay, may mga nag-post na in the past. Tignan natin. One day ago may mga nag-post na. Pero wala tayong nakitang nag-post patungkol dyan. Sa issue na yan, babasahin lang natin yan. Sa issue na yan, na kung saan mga kababayan, ay according sa report na yan, ay 350 tons. Okay? 300, okay, wait a minute. Alright? Kita nyo yung title niyan, di ba? Okay? Ayan, no? Okay, PRE News. Okay? 350 tons of gold. Dark money laundering secrets of the Marcos family in the Philippines exposed with numerous victims in Thailand. Ayan, April 30, 2025 po yan. Inulat ng dyaryo yan. Actually, hindi lang yan dyaryo na yan. Ay, ang media na yan ang nag-report niyan, mga kababayan. So makikita ninyo, mga palangga, na habang kayo, sabi nga natin, habang kayo ay nakikipaglaban sa inyong buhay, sa gutom, itong mga bangag na pamilyang ito ay talagang talagang hinahakot o talagang sinasaid ang mga dugo ninyo. Kasi according to that report, mga palangga, ng Taiwanese media, Taiwanese media outlet, K-News, a certain Mr. Peng, ayan, na businessman, okay? Mr. Peng, tingnan natin ito. Mr. Peng, a Taiwanese businessman, ay nag-submit ng report dito sa mga aktibidades ng mga illegal na aktibidades ayon sa kanya at ang anti-money laundering nag-submit siya ng report dito sa Anti-Money Laundering Department ng Hong Kong. Alright? Ngayong April 14. So, inaccuse niya na ang pamilyang Bangag ay gumagamit ng mga big transactions or large transaction ng ginto, di ba, sa Hong Kong para i-cover up, okay? According to him, yung malakihang transaksyon at money laundering nga na may na malaki ang transaksyon, right? At ito ay money laundering activities na nasasangkot ang mga bangag na pamilya sa sobrang laking halaga. Then, ang sabi pa dito ni Mr. Peng na yung Hong Kong Monetary Authority ay nag-establish na ng Special Investigation Team para sa kasong ito
At yung konteksto, yung content ng report na ito, ayun na nga, ay sangkot sa malakihang gold transactions. At among them ay isang batch ng gold. Isang transaction lamang na nagtitimbang ng 350 tons. At according to the report, and relevant evidence has been obtained. So ngayon, mga kababayan, i-forward lang natin to. Right. Alright. So makikita nyo yung dito, no? Yung dokumento. So nakita nyo naman, di ba, yung ginto natin ay, ang ginto natin, even itong pag-upo ni Bangag, di ba, ibinenta nila yung ginto natin na hindi natin alam, hindi in-update ang bayan kung nasaan na napunta itong mga ginto ng Pilipinas. Pero dito sa case na to, mga kababayan, dito sa report na to, yan, pakita lang natin itong mga dokumento dyan, that's 2009. Okay? So, alright. So, basahin lang natin to, ano? Alright. So, wait a minute. Alright. So, ngayon, yun na nga, kumbaga, in-expose ng whistleblower o ng puting ahas na si Mr. Peng. At sinabi nga niya na nagkaroon na nga ng investigation sa authority ng Hong Kong dahil itong whistleblower na ito ay meron din siyang information ng 18 banks ng pamilyang Bangag around the world with a total deposit amount over 100 billion US dollars. Ang sabi pa dito ay, sa report, it should be noted that Taiwan is an inalienable part of China's territory. There's no so-called Taiwan as an independent entity. Any attempt to split the country's territory is unjust and will not succeed. I think, yeah. Okay. Ngayon, based on sa report na yan, well, ginigiit nila, no, yung territory, no, ng China sa Taiwan. But ganun pa man, ang pag-uusapan natin dito, ang sabi dito sa report, it's alleged that Imelda Marcos, the wife of the former president of the Philippines, once authorized her housekeeper, Indita, to act on her behalf. So, acting as the seller, si Indita ay umakto na seller in the name of multiple shell companies. At sabi dito, Indita sold gold to several enterprises in Europe and United States. So itong katiwala ni Imelda Marcos. Ang sabi dito, the relevant transactions lasted from 2006 to 2011 and were arranged by the private banking department of HSBC in Hong Kong after a large amount of gold was cashed in. The whereabouts of the huge sum of funds obtained are unknown. So hindi alam kung saan napunta itong mga pinagbentahan, alright, at ang malaking halaga ng perang ito. Sabi dito, sa balita, after a large amount of gold was cashed in, the whereabouts of the huge sum of funds obtained were unknown. According to Mr. Peng, the whistleblower, more than a dozen intermediaries involved in the transactions are from the United States, Australia, Japan, South Korea, China's Taiwan region, the Philippines, and other places, and he himself is one of them. So meaning, mga palangga, sinabi ni Mr. Peng na talagang itong pagbibenta nitong mga ginto na ito, okay? Na inatasan ni Imelda itong si Indita na mag-mediate o katiwala niya. At ang pagbibenta nga ng ginto na ito sa iba't ibang panig ng mundo, sa Europe, sa US, at ang transaction na ito ay since 2006 to 2011 pa. Sa tulong ng sa tulong ng private banking department nga ng HSBC sa Hong Kong. Pero according sa report na ito, matapos nga daw ito maibenta at makuha nga itong malalaking halaga, ay hindi na alam kung saan itinago. Diba? At may mga kasabwat or 'di ba, mediator, sabi diyan sa report, mula sa iba't ibang panig ng mundo, US, Australia, Japan, o kung South Korea, Taiwan.
Ngayon, mga kababayan, dito nyo makikita na talagang grabe. Okay? Grabe itong pagnanakaw ng mga bangag. For sure, ito ay pera natin. Ginto ng Pilipinas ito. Diba? Saan nagkukuha ng ginto yung mga yan? Alright? Mr. Peng pointed out that the Marcos family already had an astonishing amount of gold reserves as early as the 1990s. The scale of these reserves far exceeded the normal holding range of ordinary commercial entities or individuals, and they have always failed to provide proof of the legal source of these assets. So, 1990 pa lang ay talagang may mga gold reserve na ang pamilyang ito na hindi nila maipaliwanag kung saan nanggaling. Saan nila nakuha yung gintong ito. Ngayon, ang sabi sa report, the origin of their gold is highly suspect. He said, okay, Mr. Peng, that there are sufficient reasons to suspect that these assets are of illegal origin. Baka ito na nga yung ginto ni Mr. Rojas. Remember that? Yung Golden Buddha. Naku, hindi na natatapos itong issue na ito. According to the relevant provisions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance Chapter 615 of Hong Kong, any person has the obligation to carry out due diligence review procedures when dealing with large amount of assets to ensure the legality of the source of the property. If the content of the report is true, then the Marcos family may have committed illegal acts. So sinasabi ni Mr. Peng, mga kababayan, na simula pa ng 1990 ay talagang mayroon ng hawak itong pamilyang mga bangag na lagpas sa normal na negosyante, okay, na magkaroon ng ganitong tuni-tuniladang ginto. Diba? So ngayon, ito ay kasalukuyan na iniimbestigahan na nga dyan sa Hong Kong, no? At I hope talagang mapanagot itong mga bangag na mga bangag na pamilyang ito at mabawi itong yaman ng Pilipinas. Habang kayo ay nagugutom, sila ay may mga transaction na 350 tons, na ginto, billion. I think, dito sa report na to, tignan natin sa baba, ilang dolyar ba ito? I think 100 billion US dollars dito, no? Yung halaga nito. Ang sabi dito, according to information from other sources in the exposure of multiple overseas accounts of the Marcos family this time, Thailand is also listed as one of the countries involved. Recently, some unidentified Filipinos have posed as members of the Marcos family and carried out activities in Thailand. So sabi dito, they have used the family's name for false propaganda and fund operations. Some Thai people have been decided as a result and suffered economic losses. So ngayon, mga palangga, grabe ang nito, no? Yung mga account ng bangag na ito, ganito sila kaganid, di ba? Na penetrate na nila halos iba't ibang bahagi ng bansa. So ngayon, mga kababayan, tignan natin to. Mayroon palang balita. Okay, tignan natin. Ayan yan, no? Yung mga dokumento na yan. Basahin na natin yung mga documents na yan. Ano sinasabi dyan? Alright. Ayan yung mga documents na sinabit dyan sa report na yan.